Panginoon. Kasi yun po yung layunin niya talaga po sa atin. So sa araw na ito ay dahil Pebrero pa ngayon, ano? Ito po yung ating tatalakayin, yung pong wagas na pag-ibig o yung tunay na pag-ibig. Ano po? At ang ating pong teksto ay sa unang Juan 4:7 hanggang 18. Yan, sabi nga po rito, kung na lang magbabasa, ano po? Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Yan, malinaw po ha. Sa mga magkakapatid po yan, ano po? Lalo na sa atin pong mga anak ng Diyos. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos. Kaya po yung hindi umiibig sa kapwa, yung tayo'y galit na galit, namumuhi, o ayaw magpatawad, yung ganon, ay, mga kapatid, questionable po yun. Sabi diyan, ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. So, sino unang umibig sa atin? Ang Diyos, hindi po tayo. Dahil tayong tao nga, ay wala naman talagang pag-ibig sa Diyos. Dahil tayo, lumayo sa Kanya. Tinalikuran natin siya. Pero gayon pa man, yung pag-ibig ng Diyos ay wagas. Yung pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Kaya kahit hindi mo iniibig ang Diyos, yung pag-ibig ng Diyos nananatili. Di ba? Hindi po nagbabago yon. Kaya nga po, sabi doon, pinatunayan niya yung kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya yung kanyang kaisa-isang anak. Yun po yung patunay ng pag-ibig ng Diyos. Kasi nga, gusto niya tayong maligtas. Ayaw niya tayong mapahamak talaga. Yung tao lang talaga ang laging lumalayo o umiiwas sa Diyos. Sabi diyan, ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. So kaya pala pagka talagang hindi ka marunong umibig sa mga kapatid, sa iyong kapwa, ay huwag mo sabihin na iniibig mo ang Diyos. Hindi totoo yun, mga kapatid. Kaya ang sabi, ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos. Tapos, at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin, kaya't hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghukom. Kaya pala pagka yung tayo'y may takot, lalo na sa araw ng paghuhukom, ay, mukhang bakit ka natatakot kung wala ka namang ginagawa? Di ba? Para yung pinag-aaralan natin doon sa online. Bakit ka matatakot sa mga pinuno kung wala ka namang ginagawang masama? Mga kapatid. Ba't kayo matatakot sa amin? Wala naman kayong ginagawa. Itinatago, di ba? Yung ganon. Yung mga ganon, mga kapatid. Lalo na po sa Diyos. Sabi diyan, ang pag-ibig ay naging ganap dahil sa atin, ganap sa atin, kaya't hindi natin kinakatakutan ng araw ng paghuhukom, sapagkat tayo'y tulad ni Kristo.
So yung mga mananampalataya po pala, dapat katulad ni Kristo. Yun po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya yung mananampalataya, hindi pwedeng hindi tutularan si Kristo. You know, ang ina-assume ni Juan na yung mananampalataya tumutulad sa Panginoong Yesus. Kaya nga ang sabi, sapagkat tayo'y tulad ni Kristo, kahit nasa daigdig na ito. O, panglinaw po ha? Yan po, binabasa pa lang natin yan. Na yung mananampalataya ay umiibig sa Diyos, umiibig sa kapwa, ang mananampalataya ay tumutulad kay Kristo. Kahit pa nasa daigdig na ito. Hindi pwedeng pagdating doon sa kabilang buhay, tsaka pa lang natin tutularan si Kristo, hindi pwedeng mangyari yun, mga kapatid. Kaya nga po yung mga tumutulad lang kay Kristo, yung karapat-dapat. Pagdating saan? Sa walang hanggan. Amen? So sabi, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Kaya pag halimbawa, yung nagsisimba ka lang, ma-attend ka lang dahil, teka, makapagsimba ako, nakakatakot, kasi baka ako'y maparusahan ng Diyos. Ba yung parang ganon, parang meron ka lang pagka ganon, parang meron ka lang gustong iwasan. Lalo-lalo na yung parusa. Pero sa totoo lang, pagka hindi ka talaga din namumuhay at sumusunod sa Panginoon, ay talagang may parusa. Pero pagka ginagamit lamang natin yung pagsisimba, di ba? Pagdalo sa mga gawain, parang papanakip lang natin, doon sa kasalanang ginagawa natin, patuloy natin ginagawa. Ay mga kapatid, ano yun? Po natin yung ating mga cellphone. Ang tawag doon? Silent, yan. Ayun pa. Silent mode. I-silent mode po natin, mga kapatid. Para pagka umiyaw, hindi natin maririnig. Pagka tumahol, meron po kasing mga ganong ringtone. May iyaw, may tahol. Meron pang Daddy, tumatawag si Mami. Diba yung gano'n? So, sabi pa dyan, so sino nga ba, mga kapatid, yung tunay, o sino ba ang tunay talaga na umiibig sa Diyos? Hindi po pa kasi pwede na yung sinasabi nating pag-ibig sa Diyos ay yung sa din, sa bibig. Hindi po pwede yun, yung hindi ko mo kumakanta tayo sa Diyos, ganon. Hindi ko mo pinopropes natin na iniibig natin ang Diyos, Hindi ko mo tayo ay nagsisimba, ay iniibig na nga natin ang Diyos. Kailangan po iyan ay may katibayan. So una po, sino po, o sino nga ba yung tunay na umiibig sa Diyos? Una po, yung mga kumikilala sa Panginoong Jesus. Yung totoong umiibig sa Diyos ay talagang kumikilala. O kinikilala ang ating Panginoong Jesus na siya'y Diyos. Ano pa? Panginoon. Panginoon. Pero hindi pwedeng tumatawag ka lang. Dapat kinikilala mo talaga ang Panginoong Yesus na Panginoon. Tandaan po natin, pagka sinasabi nating Panginoon mo si Jesus, dapat anong ginagawa mo? Sumusunod ka. Hindi pwedeng tumatawag ka lang sa Kanya. Magkaiba po kasi yung tumatawag lang tayo sa Panginoon na kinikilala talaga natin ang Panginoon natin na Panginoon at Diyos natin ang ating mga buhay. Amen? Magkaiba po yun. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa ng Panginoon, Panginoon.
Pero yung talagang kinikilala siya na Panginoon ng kanyang buhay, Panginoon natin ng ating mga buhay, ay makikita po yun sa ating pamumuhay. Tandaan natin na ang demonyo, ang dyablo, ay sumasampalataya rin. Naniniwala rin, ang daming ang alam saan? Sa Biblia. Ang daming yan, mga kapatid. Ang daming yan. Pagdating sa theology, yung demonyo, ang galing. Halos kabisado nga yung Bible eh. Kaya hindi pwede na lang mga kapatid, yung ating pananampalatayang sinasabi, pagtawag, o yung baka sinasabi din natin, kinikilala ko naman siya, pero paano dun sa atin pong buhay? Nakikita ba? Kaya nga ang sabi po, nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya na may sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang espiritu. Nakita namin at pinatutuhan ng isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. So kaya bawa, ito si Juan, pinapatutuhanan nila. At nakita nila ang ating Panginoong Hesukristo na kinikilala nila na Panginoon, na kinikilala nila na Diyos. Kaya nga po, isinusulat niya. Kaya ang sabi, ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananahan sa Diyos. So ating uunawaing mabuti, yung nagsasabi na, nakikilala ko, ang ating Panginoong Jesus. Kinakailangang kilalanin natin kung ano nga ba, yung kalikasan ng ating Panginoong Hesukristo. Marami po kasi na mga naniniwala tungkol sa Panginoong Hesus, maraming nagpapahayag tungkol sa ating Panginoong Hesukristo, pero iba yung mga pinapahayag nila na sinasabi po ng salita ng ating Panginoon. Kaya sabi po diyan, ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananahan sa Diyos. At ang Diyos na may nananahan sa Kanya. Nalalaman natin tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. So yung ang salitang nagpapahayag, yung sinasabi po rito yan, ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos. Pag sinasabi po natin yan, ang salitang nagpapahayag ay ang salitang homologeo. Salitang Griego po yan. Yung word na nagpapahayag. Na ang ibig sabihin ay sumang-ayon o makipag-isang isip sa Diyos. Kaya dapat, kung ano po yung pagkilala ng Ama sa anak, makikipag-isa tayo doon. Kung pinapahayag natin ang ating Panginoong Hesukristo, sa anak ng Diyos, kung pinapahayag natin na siya yung anak ng Diyos, kung ano yung pagkilala ng ating Ama sa ating Panginoong Hesukristo, nakikipag-isang isip tayo. Dapat kaparehas po. Yung ating pong pang-unawa. O yung ating pag-iisip. Doon sa pag-iisip ng ating Diyos, makikipag-isa po tayo doon. Kung paano kinikilala ng Ama ang anak, kung paano kinikilala ng anak ang Ama, dapat ganun din po yung pagkilala natin. Kasi iba-iba po yung pagkilala ng mga tao kay Kristo eh. Di ba? Iba-iba po. Yung iba nga po, ang paniwala lang sa kanya, tao. Yung iba, propeta. Yung iba, dakilang tagapagturo. Di ba? Yun lamang. Yung iba naman daw, maliit lang na Diyos si Kristo. Meron pang turo si Kristo daw kumpare ni Muhammad. Yung mga ganon, mga turo, mga kapatid. Kaya sabi po diyan, sino nga ba ang Panginoong Hesus sa Ama? Ang Panginoong Hesus, sino nga ba ang Panginoong Hesus sa Ama? Sabi diyan, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak. Meron lang pong nag-iisang anak ng Diyos.
Meron lang pong isang bugtong na anak ng Diyos. Ano po? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga yung John 3:16, sikat na sikat yun di ba? Yung gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. O yung kaisa-isa niyang anak. So, iisa lang po ang bugtong na anak ng Diyos. Pero maraming anak ng Diyos. Naintindihan po natin? Alam niyo po, yung mga Elohim nga, yung mga anghel, mga anak ng Diyos din ang tawag doon. Ano? Pero meron lang tinatawag na kaisa-isang anak ng Diyos o yung bugtong na anak ng Diyos. Yun po yung pagkilala ng Ama sa anak. Ito yung pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. So ito po yung sinasabi ni Juan tungkol po sa ating Panginoon Jesucristo, at kung ano po yung pagkilala ng Ama, sa anak o doon sa bugtong na anak ng Diyos. Siyempre mga kapatid, pag sinabing anak ng Diyos, ano po ang Panginoong Yesus? Ha? Diyos at Panginoon. Yun po dapat ang pagkilala natin. Tandaan natin, marami pong nagtuturo, nangangaral na hindi daw Diyos si Jesus. Hindi daw Diyos si Jesus. Tao lang daw. O tao. Pero sa ating mga mananampalataya, na talagang nauunawaan at inuunawa yung salita ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo po ay Diyos na tao. Medyo maano kayo rito, ba? Confused kayo. Po? Ang Panginoong Yesus po ay Diyos na tao. Kaya nga, Diyos na nagkatawang tao. Pero ang dapat na natin, tawag talaga natin, kasi po meron lang, hindi po double nature ang Diyos o ang Panginoong Hesukristo. Hindi po doble po ang kalikasan ng Panginoong Hesus. Ang nature na po ng Panginoong Hesus, Diyos na tao. Tingnan niyo po pagka ang Diyos hindi natin nakikita, hindi natin may enjoy ang Diyos. Kaya kinakailangan po ang Panginoong Yesus ay maging tao o yung magkatawang tao. Kaya nga po pag naghari siya, kasama tayo, makikita natin siya ng mukhaan. Mga kapatid. Pero hindi po yung mukha na nakikita natin sa mga malalaking simbahan. Hindi po. Hindi naman ipinahayag ng salita ng Diyos yung mukha ng ating Panginoong Yesus Paano tayo nakakasiguro na yung mukha ng Panginoong Yesus ay yung balbasarado at mahaba buhok? Ay ang daming mga nakikita tayo ngayong ganyan, na yung mga artista, mga foreigner, ganun ang mga mukha Yung yung ginagaya yung ginawa ng Panginoong Yesus, pati yung kanyang bigote, buhok. Ay paano ka nga makakasiguro na yun nga yung mukha ng ating Panginoong Jesucristo? Ay malalaman at makikilala lang natin talaga ang Panginoong Yesus pag nakita na natin siya ng mukhaan. Kaya ang Panginoong Yesus po, dahil siya'y anak ng Diyos, siya po ay Diyos. Tingnan niyo po mga kapatid. Ang anak ng tao, tao. Ang anak ng hayop, hayop. Di ba? Ganun lang po yun Tingnan niyo. Ang tao, ang kalikasan niya, tao. Di ba? Ang hayop, ang kalikasan niya, hayop.
Ang Diyos, siyempre may anak siya, ang kalikasan niya, Diyos. Pero nung nagkatawang tao ang Panginoong Yesus, ang naging kalikasan niya, Diyos na tao. Kasi nga po, ang Panginoong Jesucristo ay unique. Unique po siya. Ang ibig sabihin kasi niyang kaisa-isang anak ng Diyos, ano po, ay yung monogenes. Sa salitang Griego naman, one of a kind. Nag-iisa lang siya. Nabugtong na anak ng Diyos. Kaya unique po ang ating Panginoong Jesus. Yun po yung ibig sabihin ng monogenes sa salitang Griego. Unique. One of a kind. Nag-iisa lang siya. Hindi siya pwedeng matulad dun sa mga anghel o doon sa mga tao o ano pa mang mga nilalang. Ano po? Kasi unique nga po ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ganun po kinikilala ng Ama ang ating Panginoong Jesus. Kaya kung paano kinikilala ng Ama yung anak, dapat ganun din. Kaya nga kung pinapahayag natin na si Jesus ay anak ng Diyos, ano po, dapat kinikilala natin siya na Diyos, ano po, na nagkatawang tao. Amen? Ganun po yung dapat pagkilala natin. Kasi sabi po ng Biblia, tinan po yung pahayag ng Ama sa anak. Ang Ama po nagpahayag nito, no? Basahin po natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3. At nang isugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Oops. Kita nyo. Diba? Sabi po ng Ama, ano? O ng salita ng Diyos. Sabi diyan, at nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya. O, sino nagsabi? Yung Ama. Ano po? Yung Ama po, ang sabi, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. O ngayon, kung hindi siya sa Diyos, bakit siya dapat sambahin? Amen? Ay ang pagsamba ay sa Diyos lang iniuukol o nararapat. Ay kaya lang doon sa mga ibang relihiyon, hindi kasi pinasasamba ng Ama daw. Kaya sinasamba nila si Jesus kahit tao. Ha? Ano po yun? Ang tawag dyan? Magkasalungat. Kasi nga, ang Diyos nga mismo nagsabi na, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos. Tapos, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyusan. Tapos, sabi ng Panginoon, ako lamang ang inyong sasambahin. Tapos, sasabihin nila, hindi kasi pinapasamba ng Diyos. Kaya sinasamba namin si Jesus kahit tao. Kaya magkasalungat. Kaya natin sinasamba ang Panginoong Jesucristo dahil ang Panginoong Jesus ay Diyos. Baka sabihin nyo, paano yun, pastor? Dalawa na ang Diyos, yung Ama at saka yung Anak. Hindi po. Paano nangyari, pastor? Kasi ang Ama at ang Anak ay iisa. Saan? Sa pagka-Diyos. Hindi po dalawa. At yun yung hindi maintindihan ng marami. Bakit nga po, ang salita kasi ng Diyos o ang mga pahayag, katulad po nito, ano yan po mga kapatid, yung salita ng Panginoon, masyado siyang mahiwaga. Kaya pag wala yung Espiritu ng Diyos, hindi mo mauunawaan ang salita ng Diyos. Amen? O kaya nga iniwan yung banal na isip. Dahil sabi doon, siya ang magtuturo sa inyo sa lahat ng katotohanan. Amen? Kaya yung iba, hindi nila maintindihan. Bakit? Ay wala naman sa kanila Espiritu ng Diyos eh. Kaya pagpipilitan lang nila. Mga kapatid, kung ano yung mali. Pero kung ano yung katotohanan, yun yung ating pinapahayag. Yung ating tinatanggap at pinag-aaralan. Kaya ang sabi rito, tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya,
ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel at ningas na apoy ang kanyang mga lingkod. So ibig sabihin, yung mga anghel, mga kapatid, ay mga espiritu na naglilingkod sa Panginoon, di ba? Pero ang Panginoong Yesus, tingnan niyo, ang sabi po ng Ama sa Panginoong Yesus, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, o sino nagsasalita? Ang Ama sabi, ang iyong trono, o Diyos, ay magpakailan paman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Ang Ama, kinikilala ng yung anak na Diyos. Yung anak, kinikilala yung Ama na Diyos. Kaya nga sinabi ng Panginoong Yesus, ako at ang Ama ay iisa. Ang nakakita na sa akin ay nakakita na sa Ama. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko, Tomas? Di ba sabi nga ni Tomas, Panginoon, pakita niyo po sa akin ang Ama. Sa amin ng Ama at maniniwala kami. Ang tagal mo na akong kasama, Tomas, di ka pa rin naniniwala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Pero mga kapatid, yung Ama ay hindi yung anak. Yung anak ay hindi yung Ama. Magkakahiwalay na persona yan. Ang Ama, ang anak, at ang Espiritu Santo. Sana maintindihan niyo sinasabi ko. Amen? Ganun po yun. Ano? Kaya dapat, pag pinapahayag natin sa ating sarili na si Jesus ang anak ng Diyos, ay dapat makipag-isang isip tayo sa Ama. Kung ano yung pagkilala ng Ama sa anak. Ganun din po tayo. Dahil si Kristo po ay bugtong na anak ng Diyos. Amen? Kaya pagka mga kapatid, di ba, minsan may mga tao kasi na, ay hindi, si Kristo, ano lang yan, ganyan. Ay, ang linaw na nga po, yung Ama na nga nagsabi, sinong Diyos ng Ama? Yung anak. Sino yung Diyos ng anak? Yung Ama. Pagka ang Panginoong Yesus ang nagsasalita tungkol sa Ama, kinikilala niyang Diyos yun. Pagka ang Ama ang nagsasalita, kinikilala niya yung anak na Diyos. Kaya nga po ang Panginoong Yesus, nasaan na ngayon ang Panginoong Yesus, mga kapatid? O kaya nga, kapiling ng Ama, saan? Sa kanyang kanang trono. Kung tao lang ang Panginoong Yesus, ay alangan namang paupuin ng Ama yun doon sa kanyang kanang trono. Mga kapatid. Ano po? Kaya lang marami pong hindi naniniwala sa ating Panginoong Yesus. Doon sa ganong kalikasan niya. Kahit yung mga Hudyo. Kaya nga di ba pag nagsasabi siya na, pagka sinasabi niya, ginagawa ko lang ang kalooban ng aking Amang nasa langit. Gusto siyang batuhin ng mga ng mga Hudyo. Kasi parang pamumusong yung sinasabi niya. Dahil siyang tao ka lang, nagpapanggap kang Diyos. Di ba? Ang kinikilala lang din nilang Diyos ay yung Ama. Dahil sa hindi nila pagkaunawa sa salita ng Panginoon, kaya yun po yung kanila pong ginagawa sa ating Panginoong Yesus. Kaya sabi pa po dyan, ano yung kahulugan ng anak ng Diyos? Sabi, dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw. Ngunit, araw ng Sabat, ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy na gumagawa hanggang ngayon. At gayon din ako. Ayan, lalo namang pinagsikapan ng mga pinuno ng mga Hudyo na ipapatay siya sapagkat hindi lamang niya nilalabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga. Sinabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama. At sa gayon ay pinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Niluin mo po, mga kapatid. Hindi po ipinapantay. Hindi po nagkukunwari ang Panginoong Jesus na siya ay Diyos. Kundi talaga ang Panginoong Jesucristo ay Diyos na nasa katawang tao. Nung bang nagkatawang tao ang Panginoong Yesus, di na siya Diyos? Diyos pa rin.
Ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya'y nagkatawang tao, hindi naman nawawala yung kanyang pagka-Diyos. Ang hinubad niya lang, yung kanyang kapangyarihan ng pagka-Diyos. Pero Diyos pa rin siya nung siya'y nasa katawang tao. Iniwan niya lang, hinubad niya lang, yung kanyang kapangyarihan bilang Diyos. At siya'y nagkatawang tao, mga kapatid. Kaya po ang Panginoong Hesus, nung siya'y umakyat na sa langit, at naluwalhati na uli siya, ay bumalik na po ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang kalikasan bilang Diyos na tao. Mga kapatid, alam niyo po doon sa Garden of Eden, pag binasa niyo po yung doon, yung kasaysayan, di ba? Pag binasa niyo po, nung magkasala na yung tao, di ba, sabi sa Biblia, pagdadapit hapon, naglalakad ang Panginoong Yahweh sa halamanan. Tapos narinig ng mga nina Eva at Adan. Anong ginawa nila? Nagtago sila. So ibig sabihin, ang Panginoong Yahweh, kasama nila. Kasama po nila. Kasi sino yung naglalakad doon sa Garden of Eden? Mga kapatid, binibigyan ko lang kayo ng oo nga, pastor, Kaya ang Panginoong Hesus, bagaman hindi binabanggit sa Biblia, na siya na yung Panginoong Hesus, pero meron ng Panginoong Yahweh na kasama ng mga tao. Tandaan po natin, ang kalooban ng Diyos, yung mga tao ay makasama niya sa walang hanggan. Kaya sa simula't simula pa, yung mga tao, nung nilikha niya, kasama, yung Diyos ng tao. Kaya nga nung pinagbilinan sila, Eva, Adan, huwag niyong kakanin yung bunga ng puno na yun. Nakikipag-usap ang Panginoon sa kanila, na literal. Nung magkasala lang sila, di ba? Tapos narinig nila na pag dadapit hapon na, naglalakad ang Panginoong Yahweh sa halamanan. Kahit basahin niyo yung Genesis 3. Nagtago sila. Sabi ng Panginoong Yahweh, Adan, nasaan ka? Baka ang sabi naman ng ibang nangangaral, kita mo, merong hindi alam ang Panginoon. Bakit niya hinahanap si Adan? Kita niyo mga kapatid. Diba yung mga filosofiya ng mga ibang nangangaral. Ganito po yan mga kapatid. Ang Panginoon kasi, nakikipag-usap siya gaya ng sa tao nga. Tingnan niyo po, mga kapatid. Halimbawa sa bahay niyo. Hahanapin niyo yung apo mo. Apo, nasan ka? Pero alam mo, naandun lang yung mo. Di ba parang ganon? Parang nagtatago-taguan lang. Asan ka na, apo? Di ba? Kaya pagka yung apo namin, medyo lumaki-laki na yun. Isingit, So parang ganon ang Panginoon. Kaya po, ang Panginoong Yahweh, kasama ng mga tao sa simula pa. Nung magkasala nga lang yung tao, ang Diyos ay umakyat na sa langit. Pero ang totoo mga kapatid, ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Yahweh, ang Panginoong Hesus, yan ang sabihin natin, ay kasama ng mga tao. Dahil yun yung kalooban ng Diyos na makasama ang tao sa walang hanggan. Ang tao lang humiwalay. Dahil ang Panginoong Diyos, hindi naman nakikipag-isa sa kasalanan, dahil yung tao nga, naging makasalanan na, kaya pinaalis na doon sa Garden of Eden, dahil baka kumain pa ng bunga ng puno ng buhay. Hindi na sila mamatay, magpapatuloy pa yung tao sa kasalanan. Kaya pinaalis.
Kaya nga po, biyaya pa rin ng Diyos yun eh. Kaya sila pinaalis sa Garden of Eden eh. Para iligtas pa rin yung tao. Dahil kung hindi niya paalisin, kakain ng tao ng puno ng buhay. Ay nakakain na ng puno ng nakakaalam ng mabutit masama. Nagkasala na yung tao, mga kapatid. Tapos naandun pa yung puno ng buhay. Parehas nilang kakainin. Wala na. Mapapahamak na talaga ng lubusan yung tao. Kaya yung Diyos, dahil mahal niya yung tao, gusto niya yung tao, makasama talaga sa walang hanggan, pinaalis niya. Biyaya yun ng Diyos. Para iligtas niya talaga, mga kapatid. Kaya ang Panginoong Jesucristo, sa simula pa, pagkaman hindi malinaw, sa Biblia, kasama na ng tao. Bagamat hindi binabanggit. Dahil ang pangalawang Yahweh, ang Panginoong Yesus, siya yung nagkakatawang tao. Pero ang Ama, hindi. Kasi nga, pagka nakasama ng Diyos yung tao, di ba? Pag nakasama na ng Diyos yung tao, alam nga namang ang Diyos ay Espiritu na hindi natin makikita. Lalo na yung Ama, di ba? Kaya ang Panginoong Yesus, nagkatawang tao na makikita natin at makakasama natin. At mag-ahari siya nakasama yung mga mananampalataya. Mga kapatid. Diba ang sarap po nun? Ang mahirap naman yung kinakausap ka ng Diyos, hindi mo siya nakikita. Paano mo may enjoy ang Panginoong Diyos? Kaya nga ang Panginoong Yesus ay naging tao. Kaya kilalanin talaga natin ang Panginoong Jesucristo gaya ng pagkakilala ng Ama. Sa Panginoong Yesus. Amen? Ayan. Sana may natututunan tayo, mga kapatid. Kasi kung talagang iniibig natin ng Diyos, kikilalanin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo gaya ng pagkilala ng Ama sa Kanya. So, iyan po. Susunod, sino nga ba ang tunay na umiibig sa Diyos? Yaong mga tumutulad sa Panginoong Yesus. Sabi diyan, ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin. Kaya't hindi natin kinakatakutan ang araw ng paghukom. Sapagkat tayo'y tulad ni Kristo. Kahit nasa daigdig pang ito. So, sabi po ng salita ng Diyos, mga kapatid, yung tunay na umiibig sa Diyos, ay tumutulad sa ating Panginoong Hesukristo. Yun po yung dahilan kung bakit pinadala ng Panginoong Diyos ang anak. Dahil di ba nung magkasala yung tao, ang tao po kasi katulad ng Diyos. Katulad na po ng Diyos ang tao nung hindi pa nagkakasala. Tapos, nung magkasala na yung tao, nasira yung larawan ng Diyos. Saan? Sa tao. Hindi na yung Diyos ang nakikita. Di ba? Kaya kung minsan, pagka yung Satanas ka talaga. Demonyo ka talaga. Di ba yung ganon? Yun ang nababanggit minsan. Hindi ang Diyos. Hindi nakikita ang Panginoon sa buhay ng mga tao. Kundi yung kasamaan. Kasi nawasak nga yung larawan ng Diyos sa tao nung magkasala. At para lamang maibalik yun, pinadala niya ang ating Panginoon Jesucristo na larawan ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Amen? Kaya anong gagawin natin ngayon bilang mananampalataya? Tutularan natin ang ating Panginoong Yesus. Kaya pagka sumusunod tayo sa Kanya, mga kapatid, sigurado, unti-unti, makikita yung larawan ng Panginoong Hesukristo sa atin. Kaya sabi diyan, sapagkat tayo'y tulad ni Kristo, sabing ganyan,
kahit nasa daigdig. Ano po? Pang ito. Ano sabi diyan? Paano ba tutularan ng Panginoong Yesus? Sa pamumuhay dito sa daigdig. Kaya habang tayo nasa daigdig na ito, dapat ang tinutularan natin si Kristo. Eh siyempre, pag wala si Kristo sa buhay mo, sino susundan mo? Mga kapatid, pag wala si Kristo, ay sino kaya naandyan? Di ba? Ganun lang naman po yan eh. Kaya nga kailangan papasukin si Kristo eh. Sa buhay natin eh. I-welcome natin siya sa buhay natin, sa puso natin, sa pamilya natin. Di ba? Dahil pagka wala, itsapwera siya, nasa labas siya palagi. Naku, malabo po na makasunod tayo at matularan natin ang ating Panginoong Yesus. Dahil kung ang naghahari po sa ating puso ay si Kristo ang mahayag sa atin. Pero pag ang naghahari sa ating puso ay si Satanas ang nakikita at nahayag sa atin. Kaya habang tayo nasa daigdig bilang mga mananampalataya, ang tutularan natin ang ating Panginoong Yesus. Nalalaman natin tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Pansinin niyo po mga kapatid. Sabi ng salita ng Diyos, ang nagpapatuloy na umiibig. Ang Diyos po ay ano? Pag-ibig. Sabi ng salita ng Panginoon, ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos. Kaya pagka pala tayo mga kapatid, yung puso natin, punong-puno ng kaalit, puot, sama ng loob, ay naku, mag-ingat tayo dyan. Mag-ingat tayo, lalo na pagka yung ayaw mo nang makita. Mahirap po yun. Lalo na pagka nasa salubong mo, gusto mo na siyang batukan. Sapakin, po. Sorry sa word, po. Sabi diyan, ang pag-ibig ay nagigiganap sa atin, kaya't hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom. Sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa ibabaw pang sa daigdig pang ito. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pagganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Kaya po pala pagka yung talagang ang laman ng puso mo, yung talagang pag-ibig ng Panginoon, mapayapa ka, masaya ka, parang wala kang yung alinlangan sa buhay, hindi ka natatakot, o yung kontento ka, mga kapatid. Hindi, totoo po yun. Yun yung nagiging bunga kapag tayo lumalakad ng may pag-ibig sa Diyos. Natututunan natin. Kaya nga alam niyo po, yung pag-ibig ng Diyos ang nagbabago sa buhay talaga natin. Kaya sabi ng Biblia, ang pag-ibig ay matyaga. O, kita nyo? Magkakaroon ka ng tiyaga. Ang pag-ibig ay mapagtiis. O, di ba? Matutunan mong magtiis. Ang pag-ibig ay mapagtimpi. Hindi, alam niyo po, yung pag-ibig, nagbabago po ng ugali niyan. Pag talagang sumusunod ka, o pag talagang umiibig ka, at yung pag-ibig mo galing talaga sa Diyos, babaguhin ang ugali mo. Maniwala po kay ma'am. Pero pagka hindi ka namumuhay doon sa pag-ibig ng Diyos, ay, sama ng ugali mo. Natuwas yun. Eh, hindi nga mga kapatid, subukan yung basahin po yung 1 Corinthians 13.
O naandun po yung meaning ng pag-ibig. Love is very patient, very kind, never jealous, never envy. Di ba? Yun po yung love ng Diyos. Kasi ang Diyos, mga kapatid, ganon. Matyaga siya, mapagtiis siya. Ang Panginoong Yesus, mapagpatawad siya. Ganon po ang Panginoong Yesus. Kaya pagka lalakad tayo dun sa pag-ibig ng Diyos, sigurado mababago ugali mo. Po. Ang kailangan lang, uunawain nating mabuti yung salita ng Diyos at tatanggapin natin din sa ating buhay. Pero kung babasahin lang natin yon, hindi natin uunawain, hindi mo maintindihan kung ano yung love. Kaya nga, di ba, lagi kong binabanggit sa inyo, pag may love tayo, pagtsatsagaan mo. Sino? Yung tao. Tatanggapin mo. Kahit ano pa. Ha? Kahit ano pa siya. Kasi tinanggap tayo ni Kristo, dapat tanggapin din natin. Sabi nga doon sa kanta, Christ accepted you, accept one another also. Oh, di ba? Ay tinanggap ka ng Panginoong Yesus kahit ano tayo, kahit sino tayo eh. Kahit anong ugali meron tayo eh. O kaya anong gagawin natin ngayon? Ay pagtsagaan niyo ako. Pagtsatsagaan ko rin kayo. Magtsagaan tayo. Pagtiisan niyo ako. Pagtitiisan ko kayo. Eh di magtiisan tayo. Amen? Ay mga kapatid, paano ba? Yung mag-asawa. Ano ba itong asawa ko? Ano, di ba? Ba't ganito to? Babalik ko na lang kaya ito. Sasabihin mong gano'n, di ba? Eh, yan ang asawa mo eh. Anong gagawin mo? Pagtiisan mo. Pagtsagaan mo. Eh, yung binigay sa'yo ng Diyos eh. Tanggapin mo. Bakit? Eh, tinanggap ka nga ni Kristo kahit ano kayo. Kaya yung pag-ibig, nagbabago talaga ng buhay yun. Ng puso yun. Ng ugali yun. Kaya tinan nyo, pagka ikay talagang umiibig, eh kahit na yung ano eh, yung kaaway mo, na ano eh, nakakaano mo, sundo mo. Dapat. Opo. Nakakasundo mo. Eh bakit? Eh sabi nga ng Panginoong Yesus, pagka nagugutom ang kaaway mo, kaaway pa yun mga kapatid. Kaaway pa yung pinag-uusapan. Hindi kapatid sa pananampalataya. Eh paano pa kayo kapatid sa pananampalataya? Alangan namang hindi mo tanggapin yan, kapatid mo nga sa pananampalataya. Eh yun nga kaaway, sabi ng Panginoong Yesus eh, kailangan pa kayo pag nagugutom eh. Pagka nauuhaw, painumin eh. Ipanalangin niya yung mga kaaway. Di ba yung ganon? Napagpalain pa. O kaaway pa binabanggit nun. Hindi yung mga kapatid sa pananampalataya. Ganon yung love. Amen? Parang ang hirap pa. Tutularan nga natin si Kristo eh. Yun nga ang sabi eh. Amen? Tutularan nga natin eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung hindi mo maiibig yung kapatid mo na hindi mo nakikita, paano mo maiibig yung Diyos na hindi mo nakikita? Mga kapatid, hindi nga nakikita yung Diyos. Hindi man natin na siya nakikita ngayon. Nandun siya sa langit. Pero pag tayo nag-iibigan, ano sabi ng Biblia? Ang Diyos ay nakikita sa atin. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ay ang gagawin natin mga kapatid, tularan natin. Ano po? Anong susunod? Sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Sabi po ng salita ng Panginoon. Sabi diyan, sabi ng salita ng ating Panginoon, paano tutularan ang ating Panginoong Yesus sa pamumuhay dito sa daigdig? Pangalawa, ayan, sa pagsunod sa salita ng Diyos.
Sabi ng Biblia, ito ang palatandaan. O, ito, sabay-sabay po nating basahin mga kapatid. Yung dilaw, 1, 2, 3. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ang tumutupad ng kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Oh. At ang isa pang palatandaan na iniibig natin ng Diyos, ano? Yung sumusunod. Kaya nga sabi ng Panginoon Jesus, di ba? Ang umiibig sa akin ay susunod sa aking mga salita. Sumusunod, mga kapatid. Yung totoong umiibig sa Diyos ay sumusunod sa kanyang mga salita. Kahit pa po mga kapatid, yung tingin sa atin ay reliyoso. Ano? Yung napaka-reliyoso natin, pag tinignan tayo ng mga tao, pero hindi tayo namumuhay ayon sa salita ng Diyos, hindi totoo po yun. Hindi totoo yun. Kasi ang totoong umiibig sa Diyos ay sumusunod sa kanyang mga salita. Sabi nga po dyan, sapagkat ang tunay, tingnan niyo po ha, ang sabi, ang tunay. Hindi sinabing ang umiibig. Ang sabi, ang tunay na umiibig. Eh bakit? Meron bang hindi tunay na pag-ibig? Meron, mga kapatid. Kaya ang sabi, ang tunay na umiibig sa Diyos, ang tumutupad ng kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Mahirap ba sundin ang utos ng Diyos? Parang ayos sumagot ng iba. Depende. Ano? Eh kung talagang iniibig natin ang Diyos, susundin natin ang kanyang mga utos. Tapos sinundan pa ni Juan, hindi naman mahirap sundin ang mga utos ng Diyos eh. Mahirap ba sundin yung huwag kang halimbawa, papatay. Huwag kang magsisinungaling. Igalang mo ang iyong ama't ina. Halimbawa lang, ano? Oh, mahirap ba sundin yon? Mahirap ba sundin yon, mga kabataan? Igalang mo ang iyong ama at ina? Oh, yun pala naman eh. Eh bakit yung mga pinggan dun sa lababo eh, lagi nag-iintay? No? Pag sinabing, nak, gasa mo na yung mga pinggan. Wait lang po. Ganon. Eh mapalad po kayo dahil ang daming pinggang hugasin. Bakit? Marami pagkain. Tama, Kit? Ano? Tama. Ano pala? KitKat? Mapalad kayo pagka mayroong pinaghuhugasan ng mama nyo. Hugasan yung mga pinggan. O kaya, eh para wala na kayo hugasan, iti. Masagi nyo na. Ano? Alam nyo, sabi mo nga kay Sister Ami, Sister Ami, alam mo yung pinaka-sweet sa parte ng bahay? Yung lababo. Kasi, kahit na iwan mo yung pinggan, pag binalikan mo, naandun pa rin. Nakakuha naman kaya. No? Mabuti pa yung lababo, napaka-sweet. Oh, hindi ako iniintay ako palagi. Di ba? Kaya hindi mahirap sundin yung salita ng Panginoon. Minsan lang talagang tayo yung may katigasan ng ulo lang natin. Sa bagay, yun po yun eh. Choice yun eh. Mga kapatid. Choice mo yun,
Dahil meron namang utos, mamimili ka kung susundin mo o hindi. Tandaan po natin, gaya ng utos na igalang mo yung ama't ina, sapagkat may pangako, hahaba ang iyong buhay at ikay giginhawa. Ay, mga kapatid, totoo pong lahat yun. Basta tayo po ay may galang sa mga magulang, hahaba ang buhay mo. Tapos hindi lang yon, hahaba na buhay mo, giginhawa ka pa. Mga kapatid. Amen? Ay, may pangako po yan. Paano pa kaya kung hindi mo pa yung mga iba? Yun lang nga ang sinusunod natin. Halimbawa, hahaba na buhay mo, giginhawa ka pa. Paano pa kung sinunod mo na talaga yung iba pa? Sasabihin naman ni Ate Myla, Pastor, ayoko na yata. Hindi ko na kaya. Hindi, totoo po yun mga kapatid. Kaya sabi po ng Biblia, di ba? Yung taong nakikinig ng salita ng Diyos at nagsasagawa niyon, ang taong yun ay pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gagawin. Ano po? Kaya dapat po, tularan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sa daigdig na ito, sa pagsunod sa salita ng ating Panginoon, at sa pananagumpay laban sa tukso at pag-uusig sa sanlibutan. Kaya ba natin yan, mga kapatid? Last na po ito. Sabi dyan, basahin natin ng sabay-sabay, hindi lang, 1, 2, 3, sapagkat napagtatagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Kita niyo? Mananagumpay po ba tayo? Ayan po ang sabi. Kaya nga tularan natin ang ating Panginoong Yesus. Kaya yung pananampalataya, mga kapatid, ay hindi yan basta lamang sinasalita. Ginagawa po yan. Ano po? Ipinapamuhay po yan. Tinutularan natin ang ating Panginoong Yesus sa pananampalataya. Kaya nga ang sabi, pag ginagawa po natin yon, magtatagumpay tayo. Mapagtatagumpayan natin ang sanlibutan, yung tukso, yung kasalanan, at kung ano-ano pa, ng mga dumadating sa ating mga buhay. Sapagkat naandito tayo sa sanlibutan, natural lamang na marami tayong mga mapagdadaanan pa. Pero ang sabi ng ating Panginoong Yesus, sabi ng salita ng Diyos, na pagtatagumpayan at mapagtatagumpayan natin ang sanlibutan ito sapagkat tayo higit pa sa mananagumpay. Mga kapatid, basta tayo sumusunod sa ating Panginoong Yesus. Kaya kung talagang iniibig natin ng Diyos, ng wagas, abay kinakailangan, kilalanin natin ang Panginoong Yesus, kung sino siya, at tularan natin ang ating Panginoong Jesucristo, kung sino siya. Amen? Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon at pagpalain po tayo ng ating Diyos.